paano maibebenta yung pabango sa online? Hindi mo naman mapapaamoy yan. Paano ba makikita ng million? Siyempre, sino bang ayaw? Na-realize ko, kailangan mo pala maging jack of all trades eh. Kasi isipin mo, ikaw magmamarket sa umpisa, ikaw magpapak. Sabi ko, mali itong mindset na to ah. Kailangan daanan natin yung healing process. Alamin mo muna yung fundamentals, ayusin mo muna lahat ng foundation mo bago ka makakindot. Hindi pwedeng yun agad, hindi agad pera. Isang mentor nagsabi sa akin, ang napansin niya raw ngayon sa industry ng business ngayon is people buy people. Ibig sabihin, madalas yung mga produkto binibili dahil dun sa tao, hindi na dahil dun sa produkto. Pag yung tao, powerful, nagsalita sa kanila na okay to, maniniwala na rin sila doon. Sabi nga nila, kailangan ikaw magkaroon ng authority sa audience mo. Hindi pwedeng, So ikaw ang magdadrive sa kanila. kailangan makita ka nilang bright ka. Kailangan makita nilang magaling ka. Sabi ko nga, kahit maraming gumaya sa akin, meron akong sariling identity, may sarili akong community. Advice ko rin sa mga pag naging owner kayo, kailangan patalinuhin nyo yung sarili nyo. Kailangan malupit ka. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS or Talk with Papa Sundot. At ito, sabi ko nga sa inyo nakaraan lumapang tayo, sobrang saya natin doon. At syempre nakasama natin yung ibang influencers. But this time, isa na namang negosyante ang makakasama natin dahil itong episode na to ay ubod ng bango. Talagang babango ka talaga dahil ito pinag-uusapan sa TikTok, sa Facebook, ang pabango na to ngayon. Dahil sabi nga nila, pag in-spray mo to talagang hahabulin ka ng chicks, aamuyin ka ng asawa mo all day. Ganong katindi tong pabango na to. So, hindi ko na papatagalin pa. Introduce sa inyo, syempre, ang may-ari o CEO ng Father and Son. So, ladies and gentlemen, Boss Sherwin Villoso. Hello, brother. Hello, Papa Sundot. Kamusta bro? Okay naman, okay. Ayan, talagang natuloy na tong podcast din namin, Ilang months na ba to? Weeks? Months nang niluluto butong podcast namin ni Tumaan Boss kasi Sherwin. yung bagyo, no? Oo, actually, yung nagbagyo na, Katrina ba pangalan bagyo na yun? That time, nakaset na kami ng araw na yun talaga. So, ready na lahat din. Kaya lang talaga sobrang lakas. Totoo, And I think totoo. kung tumuloy ganun, baka dito ka talaga tumira muna. Isang buong araw. Buti talaga hindi na siya nakatuloy kasi ang daming na-stranded nun. Ang dami talagang... Paampun muna ako. Oo, baka naampun ko siya dito na matagal sa amin. And ito, I think this is the perfect timing din naman talaga na mag-guest ka namin dito. Kumbaga, this is it. Pagtapos ng napakahabang mga panahon na nagpa-podcast na ito na. Makapag-podcast na kami. Bro, kamusta muna ang buhay-buhay? Bossing! Ayos naman. Actually, medyo sobrang nakakatuwa kasi agad ng progression ngayon nung brand. Kasi lalo ngayon, magbe-bare months, grabe yung namin. Totoo yan, no? Research and development, dami na nga nag-ano sa amin request for new release. Kasi sa fragrance ganyan, kailangan may new release ka eh. Pero tiniis ko muna yan lately. Halos mag-isang taon na akong hindi nag-release ng Talaga? fragrance. So ngayon lang ulit magre-release ang Father and Son ng This bare month. So nag-focus kami sa sa research and development, yung mga possible i-release, sa namin, sa boxes, sa bottles. Gaganda, sobrang ganda. Sa Ayan, nakikita marketing. nyo naman ngayon, no? Grabe, ang ganda ng bote, ang ganda ng packaging talaga. Kumbaga, talaga may puso talaga yung paggawa. Bro. At syempre, yung ang bango sobra. Ako na nagsasabi sa inyo. Talagang, yayakapin ka talaga ng misis mo dyan o ng jowa mo pag naamoy nila. Pero bro, di ba, paano ba nagsimula? Ito, ang isang Sherwin muna. Ito ba, negosyo mo na? Matagal na ba to? Nag-umpisa talaga ako niyan, bro. Nagtatrabaho ako noong 2014. Wala pa ako sa ganyang industry. Buy and sell ako. Hindi naman buy and sell, wala pa akong budget noon. Ahente, lahat ng pwede pagkakitaan. Yung mga barkada ko, nagbebenta ka ng kotse, naghahanap ka ng kotse. Sige, ako hanap ng kotse mo. Parang ahente, kung tawagin. Ako hanap ng kotse mo, akong bahala sa'yo. Ganun. Pero hindi ikaw may-ari ng kotse. Hindi, hanap lang ako. So, since ako yung medyo mulat nun sa industry sa internet, kahit mga sapatos nun, kahit may hanap kang sapatos, ihanap kita. Ganun hassle ko nun. So, diskarte talaga. Tapos ano pa, babayin sila din akong sapatos noon nang bibili ako ng mga sale sa garage. Credit card namin ng girlfriend ko yun, tapos benta namin yun.
So that time, may credit card ka na kahit pa paano. Wala. Asawa, yung Ay, girlfriend ko. yung girlfriend mo ang may Ay, credit card noon. okay, sa Nakikiswipe ka. Okay, sa nanay ko. Sabi ko, naman gusto kong benta Ganyan. Hilig ko na talaga magbenta dati. Ang galing, no? Kasi alam mo, bro, yung credit card, no? Pag pinag-usapan natin credit card, allergy yung mga tao dyan. Mhm. 'Di ba? Kumbaga, sinasabi nila, yung credit card, ayoko niyan. May mga kakilala ko, pagdating niyan, pupunitin nila, gugupitin nila yung credit card. Kasi nga, natatakot sila na mabaon sila sa utang. Tama. Pero yung ginawa mo dyan, ginamit mo siya sa business. Tama ba? Tama, bro. Actually, pati ngayon, mga products namin, CC yan, may points pa. Oo, totoo yun. So, ganun kaganda yung credit card. Yung iba kasi nakikita to, totoo naman yun. Pag hindi mo, syempre, binayaran na maayos yung credit card, possible mabaon ka sa utang dyan. No? At yung iba nga, sabi nga namin noon na yung credit card, ako talaga noon, nag-apply ako, rejected pa eh. Kaya yung nagkaroon ako, hindi ko talaga pinakawalan na magkaroon noon. Kumbaga, yung dumating, tuntua ako sobra. Kasi credit card, pag kailangan mo na emergency, sa Yes. negosyo, number 1, di ba? Lalo sa mga nagpapatakbo ng Facebook ads dyan, may points ka na, di ba? Tapos, alam mo yun, hindi mo pa pera agad yung nilalabas mo. Anak ko nga, credit card ko. Paano nangyari yan? Grabe, anak mo, credit card mo? Paano yun? Syempre, sabi namin ng asawa ko, kesa magbayad tayo ng malaking cash, credit card na lang natin, hulugan pa. May points pa yan sa bangko, di ba? Kesa naman magbayad tayo ng cash, at least itong cash na ito, mapapaikot pa natin sa negosyo. So, saan nyo ginamit yun? Paano nyo nagagamit sa ano nyo? Yung ginagawa namin, bro, pagka nanganganak asawa ko, credit card namin yung mga Ang galing. expenses sa hospital. O di i-staggered namin. So, na-maximize nyo. Hanggang sa anak, yung credit card ang ginamit nyo. Ganun bro. katindi. Kasi talagang may misconception ng iba ang credit card. Totoo, Totoo yun, yan, bro. totoo. Ngayon ko lang napag-usapan to sa podcast yung credit card. Kasi ako talaga, pag may nagsasabi na yung credit card, parang para sa kanila, hindi maganda. Kumbaga, doon ako pumapasok. Kasi kami, danas namin na credit card, yung points nag-earn, Tama. it's either convert mo sa cash, convert mo sa mga gamit, o kaya pagkain, travel, pwede mong gawin. Yun lang talaga, kailangan mong gamitin wisely. Kasi pag hindi mo nagamit wisely yan, talagang dudurugin ganyan. Totoo. Marami na kaming nakilala rin talagang nabaon ng utang dahil sa credit card. Dahil pag may nakita silang gamit, swipe. Pag may nakita silang ganito, swipe. Pero hindi naman nagagamit sa negosyo. Hindi naman nagagamit ng maayos, di ba? So sa inyo, ang lupit. So until now, nagagamit nyo rin to pati sa negosyo nyo. Oh, bro, ngayon, order kami ngayon sa abroad. Medyo malaki-laking halaga. Ang galing. Ayan. So credit card ulit. talaga. Oo. And lumalaki po ang ano niyan, ang tawag dito, credit limit kung tawagin. Totoo. Ayan. Oo. Pag kumbaga lagi mo ginagamit, on time ka magbayad, tataasan nila yung limit. Ako, hindi alam ng iba, nag-swipe ako ng kotse, ang credit card. Oh, pwede, di ba? Pwede. Yung iba nakikita ko sa Kaskasan Buddies. Ayan, shoutout sa mga nasa Kaskasan Buddies. No? Yung group na yun, puro credit card ang pinag-uusapan kasi doon. May bumili ng lupa dahil sa credit card. Ang lupit, sabi ko. Ganun pala. So dito rin sa negosyo mo, ginagamit nyo rin yun. Galing. Ma-maximize. Hindi lahat kasi na ma-maximize yung ganyang bagay. Kaya natuwa ako yung nabanggit niya yung credit card. Bihira kasi na-open up yan eh. Oo, takot lahat eh. Lalo yung mga Pinoy, ang mindset niya, napasa-pasa sa mga generation natin na pag may credit card ka, ibalik mo agad yan. Mababaon ka lang sa utang. Mababaong ka sa utang. Pero kung alam mo wisely gamitin yan, like may emergency ka, manganganak si Mrs. Di ba? Wala kang cash. Parang ka nagbabaying time din dyan eh. Yun. Tapos hindi mo agad babayaran. Pwede mo i-monthly, di ba? Oo. Hindi mo na kailangan magpa-approve ng loan minsan kasi meron ka ng credit limit. So, kailangan mo lang ayusin kasi pag di mo rin naalagaan yan, wala. Mag-occur din talaga yung interest. Yun. So, ayun, napunta na kami ngayon sa usapang credit card. Pero ang gandang usapan nito kasi, yun, nasi-share natin sa mga kababayan natin ngayon na pwede pala yung ganun, di ba? Pwede pala sa negosyo, di ba? Totoo. Yun. So, kayo ngayon, bro, ayan, saan papunta naman to ngayong ano nyo? Siyempre, ito ginagawa nyo. Nag-start ka noon, sabi mo, nagbebenta-benta ka. Nag-start kasi ako niyan, bro. Sabi ko noon, meron akong problema sa buhok. Okay. Sabi ko, hindi ko may ayos yung buhok ko Kahit anong gamitin kong hair product, hindi ko siya may ayos. Tapos naghanap ako ng community. Yung pomade to community noon. Pumasok ako doon. Tapos, So, may ganung community pala. meron hair Design lang product. para dun sa ano. Sabi ko, nagbebentahan dito. May mga, ganun kasi ako dati.
Pag may opportunity, malalaking brand, may message ko yun. Okay. Parisel naman ako ng ano mo, product mo. Parang gusto mo ibenta rin. Oo, kasi alam ko, pag medyo may opportunity to, kumita, uunahan ko na. Gagawin ko, minessage ko lahat ng brand. Oh. Tapos, ang ginawa ko nun, eto, may istorya dito, medyo, may good side at na bad side. Yan. Gusto ko marinig yung kwento na yan. Kasi bro, aware ka naman sa mga distribution, di ba? Yes, oo. Pagka, kumari, reseller ka ng gantong ano, ng isang business, kailangan Makati ka lang. Oo, kumbaga yung area mo, Area lang. yun lang isa yung area. Sabi ko, pag kung ganito, ang gagawin ko negosyo, kasi nag-resell ako nun eh. So basically, mga distribution yan. Pasig area ako. Kinuha mo. Pasig area ako. Nagtatrabaho ako sa Makati. Sabi ko, paano kaya bibilis yung benta ko nito? Ang liit eh. Kung Isang area lang na maliit. Isang area lang. Tapos ang araw-araw kong kikitain, 50, 30. Magkano lang naman tubo eh. Siyempre, reseller ka lang Payat naman. lang talaga yung tubo. Payat lang tubo. Tatsagain ko pa yun para lang meet up. Siyempre, kailangan mo extra eh. Hustler ka nga eh. Sabi ko, paano kayo kikita? May isa akong tropa nun sa company. Paano kumikita to? Magre-resign. Ako papasok. Siya palabas. Sabi ko, pre, paano ka kumikita? Anong negosyo mo? Sabi niya, bibenta ako sa Lazada. Shopee, Lazada. So, na-discover mo, may online pala. May online pala. 2016 yan, tol. At 2016 pa to. 2016. Sabi ko, may ganun palang platform. Aha. Inaral ko ngayon, sino-sino tinanungan ko. Tapos nung habang nagre-resell ako ng pamada, inilagay ko doon. So anong Sabi mo siguro, wala nang limit to. Buong Pilipinas na, no? COD buong Pilipinas hanggang sulok ng maaabot ko yung mga pwede kong bentahan ng pamada, ng hair products in demand. Grabe ang taas ng ang taas ng demand ng hair products. Di pinasok ko sa Shopee, tas tahimik lang ako. Hindi nila alam, di na lang pala yung area mo yung binibentahan. Buong Pilipinas na. Ang nabasa ko sa group, sabi, dito kayo bumili COD free shipping po. Kasi yung mga panahon ng 2016 bro, 500 pesos lang bili mo sa Shopee. Free shipping na yun. Oh, may Ganun mga promo pala nung panahon. Ganun si Shopee dati, 2016. Saka hindi pa ganun sobrang kakilala talaga si Shopee ng sobra-sobra nun. No? Bro. Start pa lang Tapos wala pang commission yun. So, minsan may one time, pagtulog ko, ang dami ko ng brand na hawak mga sikat na yan sa industry ng pamada. Pagtulog ko, paggising ko, sabi ko gano'n, sold out. As in, ang dami kong pinapak, ang daming order talaga sa account ko. So, sumabog talaga yung benta mo doon. Tapos, pinupost ko sa Facebook. Na dami kong benta. Siyempre, yung mga kapwa-reseller ko, anong courier gamit mo? Para nagtatanong na sila. Sabi kakaiba kasi yung courier na gamit ko eh. Sila, ang alam nila. That time, LBC siguro. Ganun. LBC. Hindi pa uso nun yung Black Arrow. Black Arrow pa nun. May Black Arrow. No, naalala ko yung Black Arrow. Black Arrow. Sabi nila, ano yung Black Arrow na yan? Sabi ko, wala. Ano ka lang sa app? Mag-register ka lang sa app. Ganun lang ginagawa. Hindi mo sinasabi sa akin. Sinasabi Diskarte mo kasi yun eh. Oo. Kasi pag na-discover nila, Lahat sila tatalon dun. tatalon na. Yun, ganun lang ako ng ganun. Siyempre, eventually, discover din nila. Pero huli na ang lahat. Na-dominate ko na yung market. Galing nun. Akin na yung market ng pamada nun. So, hindi naman sa medyo naging top 1 ako sa mga nagbebenta nun ng pamada. So, ikaw talaga yung naghari sa mga platforms na yun ng mga pumadan. Ang lakas ko magbenta ng pamada. Siguro, sa akin malakas na yun. Minsan 50 hanggang 100 ako. Lalo panahon na yun. Lalo yung panahon na yun. Di ba? Tubo ko 100 nun. Sa 100, magkano yun? Di ba? Sa 100 order, 100 tubo mo, 10,000 ata yun. Per day yun Di ba? That time. Ang hirap kumita ng mga panahon na yan. Ang hirap pa dumiskarte sa online yan. Totoo bro, hindi pa masyadong aware ang tao. Yan yung mga panahon nga sinasabi ko nga tuwing nagpa-podcast kami. Pag online seller ka ng mga panahon na yan, kadiri ka. Totoo yan. Di ba? Sobrang kadiri ka ng mga panahon na yun. Kaya yun, chinaga ako ng chinaga. And then kasi yung mga nagbebenta ng pamada noon, nagbebenta din sila ng hair product, pumasok din sila ng fragrances. So kabakaroon din ako noon na fragrances at hair products. So nung in-start ko sa FNS, sabi ko, hindi sustainable to kasi pagka yung brand tinamad mag-market, nawawala kami. Oo, tama. Nawawala kami. So, that time, nagbebenta ka ibang brand pa. Kumbaga, kung ano yung mga pwede mong ibenta na brand, yun yung ibebenta mo. Nawawala. Sabi ko, parang naitsipwera kami. Parang sayang yung effort ko. Tinutulungan ko sila mag-market. Pero, pag tumigil yung owner ng brand, mag-market din, syempre, naapektuhan kami.
So, ang ginawa ko, sabi ko, Lord, hindi sustainable to ah. Sabi ko, gusto ko magkaroon din ako ng akin. Sabi ko, hindi Sarili mo talaga. Oo, hindi pwedeng ganito. Yun, nung 2022, doon na pinanganak to si Father and Son. Sabi ko, labas muna ko hair product kasi dyan naman yung talagang linya ko. Pero hindi ko siya mapaputok. Hindi ko siya mapaboost. I mean, hindi ko siya So yung sinimulan to, hindi pa agad talaga lumakas agad? Parang ganun. Hindi bro, pailan-ilan lang. Hindi kumbaga yung era ng pamada dati hindi na ganun kalakas no. Oo. Kasi more on work from home kasi noong 2020. Totoo yan, during pandemic ulit. Wala nag-hair product masyado. Oo. Pero na lang siguro kung mag-ads ka. Hindi naman ako mahiling mag-ads. More on organic person ako. Ayoko siyang aralin. Galing, no? Kasi that time, kaputukan ng mga paggawa ng ads, di ba? Oo. Pero ikaw, organic pa rin talaga yung pinupush mo. Yun kasi ang parang strength ko eh. Oo. Lalo yung nag-Shopee ka, wala namang ads that time pa nun eh, di ba? Nasanay ako. So, August, dumaan 2024 ng March. Ang dami kong stocks. Gumawa kami ng pamada ng hair products. Tsaka ng fragrances, parang 500 bottles siya to 800 bottles. Oo, that time. Ganun karami yung nakastock sa bahay. Ganun So, karami. nakatenga lang yan that time. Ilang months na? 3 months na yata. 3 months na yata. Sabi ko, paano kayo mabibenta to? Doon ko yung pisahan yung live selling. So nag-live selling. Ikaw mismo nag-live selling ka? Oh, Galing. ako nag-live selling noon. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, Lord, bigyan mo na ako ng negosyo. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng idea. Paano ko mabibenta to ng puro daldal lang? May idea ako madaldal ako, pero kahit walang laman, sige, daldal lang. Kulit lang, tawa lang. Ganun lang gagawin ko. Ginawa ako ng bro. Live ako. Simula umaga hanggang gabi yun. Minsan hanggang alas 12 ng gabi. 6 to 8 hours yun, bro. Grabe. Only yun. Dire-diretso. Wala kang kausap. May papasok na sa live selling mo, may papasok. Isa, Totoo yan. aalis ulit. Tatamarin na siya sa'yo, di ka niya kalala eh. Meron ulit papasok, iba na naman. Bubulahin mo na naman, kukwentuhan mo na naman. Hanggang mga ilang linggo, 4 na kayo. Magtotropa na kayo 4. Ang ganun. Parang naging kaibigan mo na rin ata yung nanonood doon ah. Pero ganun nagsimula. Live selling ka pala. Oh bro, sabi ko, chinaga ko yun. May order minsan, 1, 2. That time yung nila-live selling mo, pabango sa na, yung ano mo. Yung hair products. Hair products Pero mo. mas nag-focus ako sa pabango eh. Kasi nakita ko mas nagiging gusto siya ng tao. Galing. So sabi ko, hindi, double down ako sa hair product. Sabi ko, double down ako sa pabango. So doon na nagtuloy-tuloy yan. Pero shoutout din ako dun sa isang influencer ko. Si Sir Greg Parilla. Nung nilabas niya yung video niya, hindi sa akin, nagpakilala sa brand. Galing. Kumbaga sinundutan ko na lang yun ng ng marketing ko. Parang dinagdagan nyo na kasi nag-boost na. Oh, so yun. Sinaga ko yun. 8 hours a day yun, kahit minsan daling araw hanggang alas 12. Kahit saan ako mapunta bro, punta ako restaurant. Magla-live ka? Oh! Kasi sabi ko, paano ko maalala na itong mga to? Kailangan lagi ako nakikita. Galing. Sabi ko pagkapunta kami mall, magla-live lang ako. Order na kayo pagkain. So yung palang isa sa magandang diskarte, dapat lagi ka nakikita. Oh bro, ngayon sa ingay na ng mundo ngayon, kailangan lagi ka nalang nakikita, kailangan lagi ka maingay. Kahit walang kwenta yung sinasabi mo, pakita mo lang sa labas yan. Importante, lagi kang nakikita nila, lagi ka tumatanong sa kanila. Meron kang makaka-vibes dyan. Ako, dati hiyang-hiya ako maglabas ng mga motivation. Sabi ko, bahala kayo, kailangan matuto kayo sa akin. Sabi nga nila, kailangan ikaw magkaroon ng authority sa audience mo eh. Hindi pwedeng, alam mo yun, Tama. kailangan So may ikaw ang authority. magdadrive sa kanila. Yes, Hindi pwede yes. ikaw ang i-drive nila. Oo, dapat meron ka authority sa audience mo. Magkaroon ka ng power para sa kanila. Makita nila yun. Kailangan makita ka nilang bright ka. Kailangan makita nilang magaling ka. Kailangan ganun ng atake So, mo. hindi pala pwedeng chamba-chamba talaga Hindi sa bro, hindi bro. Na-realize ko dyan, pansinin mo, yung mga ina-idol natin, mga bright na people yan eh. Hindi lang naman yung nakakatawa eh. Mga bright yan. Totoo yan. 'Di ba? Mga astig yan eh. Yung iba kasi kala, katulad nga nila Sir Gavin, tawa-tawa lang, di ba? Hindi. Idol mo pa sa yan nang Pero wala. yung isip niyan, di ba? Kung paano na-execute. Kasi ang daming, totoo naman yung bro, ang dami ng pabango, ang daming kaya magpatawa. Pero kailangan matalino ka rin kung paano mo execute yan. Di ba? Kasi pag in-execute mo lang yan ng normal, na kagaya ng iba, mag-blend ka lang dun. Di ba? Hindi, walang separation na sinatawag Tama. eh. 'Di ba? Meron kayong kanya-kanyang identity. Sabi ko nga, kahit maraming gumaya sa akin,
Meron akong sariling identity, may sarili akong community. Tsaka ang paniniwala ko sa sarili ko, meron akong instinct na meron ng nawala ang iba. Ang galing. Pinaninindigan ko yun. Kumbaga, gagana tong instinct ko, gagana tong vision ko. So, doon ako nakafocus, hindi na doon sa, ito yung market ng iba. Hindi. Ito yung vision ko. Kasi yung iba, ang daming, sa ganyan di ba? Ang dami ng pabango. Yes. Sa totoo yan. Ang hirap ibenta ng pabango. Ako nga, sabi ko nga nun, paano maibebenta yung pabango sa online? Hindi mo naman mapapaamoy yan. Yes. Oh. Pero yung nakita ko yung community nyo, sabi ko, ang galing. Kasi pwede pala yun. Oh, bro. Oo. So, ang masasabi ko lang yung community namin sa loob solid. Kasi as much as possible, kung kaya ko silang entertainin, kaya ko silang kausapin sa messages, ginagawa ko. Binibigyan mo talaga sila ng oras. Tinatawagan ko pa yung iba dyan, bro. Talaga maabot pa sa puntang gano'n. Oo, tinatawagan ko yan. Lalo na nung mga nag-uumpisa kami. Mhm. Lahat yan, pag may mga concern, tatawagan ko yan sa isa. Kailangan makapasok ko sa emosyon nyo. Hindi pwede hindi. So, ganun ka ka-dedicated din para sa bro, kanila. kailangan tumatak ako sa inyo. Hindi pwede hindi. Ganun ang nasa isip ko nun. Kasi yung iba, bahala na kayo. Kakausapin na lang yan ng ganito, ganyan. Oh, bro. Sa'yo talaga binibigyan mo ng oras. Pag may reklamo ka, palitan natin bago yan. Huwag ka lang malungkot. Ganun kadali yung usapan. Yun yung vision ko kasi. Parang take care mo talaga sila na matindi. Gusto nila importante sila sa'yo eh. Mhm. I-VIP mo talaga sila. So paggawa ng mga ganitong brands or negosyo talagang importante yan eh. Actually, hindi lang naman sa branding, di ba? Kumbaga, after sales, Yes. importante yan sa kanila. Gusto nila yan. Napipil nila na importante talaga sila. Yes. Yan ang isa sa factor pag nagdenegosyo. Kasi kung di mo alagaan din yung mga tao, wala na rin bibili sa'yo later on. Totoo yan. Pwede mo sila pahalagaan. Minsan may mga time na din naman ako eh, parang tao din tayo, di ba? Parang minsan may times na mafe-feel mo, lalaki ulo mo. Totoo. Pero minsan sabihin ko sa asawa ko, parang mali na to ah. So ikaw nare-realize mo rin. Sabi ko mali na to, kailangan kung ano yung dati yung pa rin. Okay lang umangat yung level ng living mo, that's normal. Pero dapat the way kang makipag-usap sa tao, ganun pa rin, katulad ng dati. Ganun mo pa rin sila i-treat. Kumbaga, paasalupa pa rin talaga. Bro, hindi pwedeng kasi utang na loob mo sa kanila yun, sa totoo lang eh, di ba? Tama. Sila yung mga sumusuporta talaga sa'yo. Sisimula. Up to now na talagang, lumalaki na rin yung brand nyo ngayon. Yes, bro. Lalo sa live selling, kakasagot mo lang, tatanungin ka ulit kung ano ulit yun. Kailangan mong pipigilan yung emosyon mo ng matindi. Parang paulit-ulit. Para sa mga post, di ba? Dami nag-HM. Yes. Pero kailangan mo pa rin sagutin. Yes, diba? bro. Lalo ngayon yung mga tao po, ang lit na ng attention span ng mga tao. No? So pag hindi mo nakausap, hindi mo sila napagbigyan kung ano yung hiningi nila, mawala na lang sila. Yes. Alis na yan. Hindi Lalo na sa sales, di ba? Kumbaga, hanap sila ng iba. Na mabilis sumagot, na kaya agad silang, kaya ibigay yung kailangan nila agad. Yes. Diba? Ganyan sa sales. So, lalo sa online, since ang dami, di ba nga, pag nagsaswipe tayo sa newsfeed natin, pag di mo gusto, angat agad eh. O kaya sa Reels, pag di mo gusto yung pinanood mo, angat agad. Mabilis. Kalimutan ka na lang agad. Kaya yun, ang galing nung ginagawa nyo. So, binibigay nyo talaga, pinipid nyo dun sa mga customer nyo rin yung kailangan nila agad. So, kailangan mabilis mo maibigay or makausap sila. Yes. Importante, magkaroon kayo ng connection or bridge talaga. Lalo yung ganitong product. Sabi ko nga sa kanya kanina, mga kasundot, na paano nyo nagagawa na hindi naman naaamoy ng tao, 'di ba? Yung pabango, pero nagugustuhan nila. Nakikita ko gusto-gusto ng tao eh. Paano yun, bro? Ayan, paano mo maisishare sa kanila? Ang nangyari, isang selling point kasi namin, bro, kasi ang fragrance industry namin ngayon is may mga clones din naman yan. To be honest, may mga clones din yan. Pero isang naging factor talaga namin, nung nag-release ako ng brand, kailangan pumasok sa standards ko yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi maraming kaamoy na ganito. Pero ako, nung ginawa ko, sabi ko hindi kailangan, as much as possible, makuha natin yung sobrang ganda na quality na ultimo ikaw, confident ka ibenta yan. Yes, tama. Kasi ako, hindi mo kayang ibenta isang produkto na ikaw mismo hindi ka naniniwala. Tama, totoo yun. Lalo na ako, nagla-live selling ako. Hindi ko kaya yun. Ako, emotional akong tao. Hindi ko kayang itago, ilabas yung emotion ko na, hindi ko kayang... Baga, nagdadalawang isip ka rin sa ibibenta mo. Hindi ko kayang i-fake yun, bro. So, yun yung akin. Kumbaga, kailangan bilang negosyante, ikaw mismo maniwala ka sa produkto mo. So, syempre,
paano ka maniniwala? Pag alam mo talaga yung produkto mo, may epekto. Yes, totoo yan. Yun lang yun eh. Kasi kung ikaw mismo, mamindsetin mo rin sarili mo, halata rin ng tao. Kunyari, mamindsetin mo na gumagana, pero alam mo sa sarili mo, hindi. Totoo yan. Mahalata Totoo yan. ng tao. Tsaka marami naman ako sa community namin, magaganda rin fragrances. Pero, sabi ko nga, emotionally kasi nakapasok kami sa kanila. And then, ang nasa utak ko kasi, kailangan advance ako sa market. Hindi sa pagre-release, but on basis ng paano ko makukuha yung mga customer na to na mag-stay ka lang sa brand ko. Kahit hindi ako mag-release ng isang taon, kailangan sa akin ka mag-stay. Galing. Kailangan hindi ka lilipat. Kumbaga yung retention ng customer. Nandun ka lang. Oo. Kailangan maset ko yung utak mo na ang gagamitin mo habang buhay, debonair. Kailangan, Ako, inispray ko yung pabango nyo kanina. Hanggang naamoy ko. Walang biro ngayon ha. Oo. Pag gumanon lang ako ngayon, naamoy ko yung pabango. Yes. Ang Yan kasi yan talaga yung ano namin. Isa sa selling point namin. Tatagal talaga yan nga. Kasi ang tanong bro, bakit kailangan kayong piliin? Di ba? Yes. Sa dami ng pabango, bakit kailangan kayong piliin? Bukod dyan talaga sa ano bro, ang selling point kasi talaga ng brand is ang pinaka-assurance namin yan, it can last you 8 to 12 hours. Pero syempre, depende pa rin sa skin chemistry mo yan. Hanggat maaari, ang ibibigay namin product sa'yo, it can last you the whole day. Ang galing. Yan yung selling point namin ng brand bago namin ilabas. Sabi ko, di bali ng mahal to pre. Di bali ng mahal tong ibibenta. Basta, sagalan tayo, bibenta yan. Bibenta yan. Naniniwala ako kahit mahal yan, kahit 2,000 yan, bibenta yan. Ang galing. Naniniwala ka lang. And totoo, talagang ang daming bumibili sa kanila ngayon kahit ganun yung presyo. Gulat kami bro. Local to sa atin to ah. Sabi mo, yung in-order namin nakaraan na nasa 20,000. Isang truck na Grabe. bakas. Ganun kadami. Isang truck na bote. Bro, reorder ulit kami ngayong taon. Sa ganyang presyo, pre ah. Binibili, ang galing. Oo, di ba? Ibig sabihin, may something dun sa product. May something dun Totoo sa yan, branding na hindi mo kayang i-duplicate basta-basta. Iniisip ko ngayon, baka dinasalan. Kasi ngayon, para ako na-hypnotize sa pabango nila eh. Naamoy ko talaga legit. Walang biro ngayon habang nag-uusap. Kasi in-spray ko kanina eh. First time ko to na-spray Kasi hindi ko pa naman nabibili. Kasi nga po, ang mahal eh. Pero ngayon parang bibili ko. Mahal eh. Pero naamoy ko talaga siya. Ganun kalupit yung yung ginawa nyo dito sa pabango na to. Kaya siguro, ang dami rin talagang bumibili. Hindi kami naglalabas ng ng product na hindi performing. Kailangan performing yan, hindi pwedeng hindi. Kung sumablay man tayo sa performance, recall lahat yan. Refund lahat yan. Hindi pwedeng hindi. Kailangan hindi tayo masira. Nakikita ko yun. Nagme-message ka dun sa group. Nagka-comment ka pa. Oh, recall yan. Hindi satisfy. Palitan natin. Nakita ko one time may nag-comment sa kanya na something na parang yun, nag-aanong about sa product. Sabi mo, kailan mo na yan? Palitan natin yan. Oh, palitan natin. Pag hindi pa rin yung epekto, ikaw na may problema. Totoo yun. Sa'yo na yan. Baka yung ilong na yung problema niya pag ganyan. Pero ayun, di ba? Ang galing pala ng ganitong negosyo rin ngayon. Baga, minsan kasi ang daming murang pabango rin ngayon, di ba? Naniniwala ko bro, ngayon, sa era ngayon ng e-commerce, pansin ko lahat ng medyo successful na negosyante is may muka. Kung hindi mo kayang ilabas, kung gusto mo talaga mag-start ng negosyo sa akin ngayon is maging confident ka lang outside. Dapat ikaw mismo yung mukha ng produkto niya. Oo. Isa sa mga cheat code ngayon nakikita ko eh. Cheat code yan ng negosyante. Oo, katulad nilang nila, kangkong. Diba? Chips. Diba sila yung mukha mismo ng brand? Siguro, sa mga struggle na sa negosyante ngayon, iniisip nila yung mga lumang way ng business na hindi ikaw yung nakaharap. Pwede naman yun. Pero, kung wala ka pa talagang pang start, pwedeng ikaw muna humarap, ikaw muna magbenta. Saka nakikita ko ngayon, yung mga negosyante dati na hindi naman lumalabas, na nagpapakilala na rin ngayon. Yes bro, tingin ko lalo pa nga silang tumaas ang benta nila ngayon eh. Totoo yan. Isa sa mga clothing brand na tinitignan ko, dati naman di ako bumibili ng damit mo nun eh. Noong tao na yun. Nung lumabas siya sa... Siya pala yung nun. Ang dami ko na binibili ng damit sa kanya. Galing Diba? So ganun ka-powerful. Yes, ang branding ng personal branding. Iba ang personal branding. Isang mentor nagsabi sa akin, ang napansin niya raw ngayon sa industry ng business ngayon is people by people. Ibig sabihin, madalas yung mga produkto binibili dahil dun sa tao, hindi na dahil sa produkto. Yan ang isa sa mga strategy ginagawa ko ngayon sa brand. Ayan, parang kumbaga influencer marketing na. Yes. Influence na talaga yung nagpapabili sa mga tao. By the emotion na rin yun. Yes. Diba? Kasi
pag yung tao, powerful, nagsalita sa kanila na okay to, maniniwala na rin sila doon. Yes, yes. So, ganun katindi ang influence ngayon. Mhm. At sana talaga magamit ng maayos sa ibang tao kasi ang dami rin namang nag-i-influence talaga ng mga kalokohan, di ba? Oo. So, yan. Para sa akin din naman, nasa tao na rin yan eh. Kung alam mo naman na tama at mali, tangkiligin mo yung tama at, di ba? Yung tama. Wala na yung mali. Kumbaga, di Totoo ba? yan. Kasi iba, sisisihin, bakit yung ganito? Kumbaga, ganito yung content, alisin nyo. Wala tayong magagawa eh. May mga nagko-content ng ganito at may mga may gusto dun sa content na yun. Di ba? At may mga hindi rin. Kasi usapin yan minsan eh. Kunin mo lang yung tama, tapon mo na yung hindi. Yun, napakaganda. Diba? Tapon mo na yung mga parang feeling mo hindi mag-help din sa ano mo, sa personal growth mo. Kumbaga, toxic lang din sa'yo. Oo, tapon mo na. Bro, ito nako-curious ako. Bakit father and son? Ayun, kain tayo bro. Sige lang, go. Malapang na si Papa Sundot, no? Father and son kasi actually kaya naman yan father and son, brother. Medyo cheesy lang yung story, no? Pero yan, syempre lahat naman tayo dumadaan tayo sa sa struggle eh. Yung mga family struggles, yan. Sabi ko, tuwing makikita ko yung yung sa airpot ko, parang lagi pag nakikasama ko siya, ganun, ang saya-saya ko. Parang ganun, saya-saya ko. Tapos, tuwing makikita ko yung pangalan na father and son, sabi ko, parang laging parang may kurot, lagi may tama sa akin Parang may kurot na gano'n Sabi ko, Lord, ano bang magandang igawa kong brand name? Yan ang binigay niya sa akin. Mumuni-muni ako na sa kwarto. Sabi ko, Ang galing. ano bang maganda? Napatalon ako bigla. Sabi ni Lord, gamitin mo father and son. Ang galing. Kasi yun naman Nakakilabot yung kwento. sabi niya, naman matagal kong tinatanim sa'yo, bata ka pa. Tingnan mo nung bata ka pa, di ba? Ito yung mababasa mo yung father and son, lagi ka nagiging emosyonal. Sa mga kanta, pinapatugtog mo yan. Tapos may mga ganyan ka pang experience. Father and son, gamitin mo. Pangako kasi palalaguin ko yan. So, talagang rin yun. No? Oh bro, ano talaga siya? Very, very siya, alam mo yun. So, hindi pala basta-basta to na iniisip lang na Oh bro. may matinding pinaghuhugutan din talaga. Bro. Kaya ako, advice ko din sa mga mag-uumpisa ng negosyo, wag nyo ring i-take for granted yung pag-isip ng brand name. Yun. Kasi yung iba minsan, di ba? Tama eh. Iniisip lang kung ano-ano. Kasi sa akin, isang factor yan eh. Malaking factor ang strong brand. Strong name sa brand. Malaking factor talaga yan. Kung long-term na negosyo titignan mo, isip ka ng something relatable at unique at the same time, strong yung dating sa, pag nabasa mo pa lang parang, merong may dating. May dating brand. talaga. Diba? Kasi yun nga, yung iba talaga parang, isip tayo ng negosyo, tapos ito na lang pangalan natin, Kalengkong. Oo, di ba? Hindi pwedeng bara-bara lang din Hindi sa brand pwede, eh. Kasi dadali mo yung mahaba eh. Yun, tama yun. Kumbaga, pag nilabas mo yan, yan na yan eh. Oo. Maliban na lang kung magre-rebrand ka pa gusto mo pa ba yun, di ba? Matinding trabaho na nung hindi pa kakilala na. Kaya sabi ko nga, pag nag-isip ka ng negosyo, lagi mong isipin, pang long term na yan. Hindi pwedeng maglalabas ka ngayon kasi gusto mo lang na, lalo pag brand mo, papayag ka ba, kalengkong yung pangalan, tas later on, bigla mo isipan, baguhin. Sayang lahat ng effort mo. So, Saka, pangalan pa lang dapat, may impact na. Tama yun. malaking bagay din yung wag ka muna siguro sa pera nakatingin. Ano muna yung purpose mo as a business. Kasi ako, kaya naman tingin ko, ang lalim talaga ng pasok din ito sa mga consumer namin. Isa sa mga dream ko kasi bro, once ma-establish yung brand, kasi hindi lang naman, nag-start lang naman kami sa fragrance, pero hindi naman ng final yan eh. Final destination yan eh. Sabi ko, kailangan eventually, paglaki ng father and son, dumating yung mong point na pag naisip ng mag-ama, shopping tayo, anak. Saan tayo punta? Shopping tayo sa father and son, terno tayo. Na-imagine ko. Terno tayo ng damit. Sa yung pabango mo tayo, ito yung sa akin, no? Diba? Ang ganda sobra. Diba? Ang laking community na isa-serve nito. Yun yung vision ko dito na, kumbaga, kailangan, pag kami naisip ng kailangan pag naisip ng banding na magtatay, father and son ang isipin mo. Nun. Kumbaga, hindi lang para kumita talaga. Yes. May mission din eh. Yun talaga ang dream yun ang ko, bro. Doon papunta ang mission ng father and son na balang araw, yung mga magtatay, magabanding, pipiliin nila ito. Yes, bro. Kasi ako, naniniwala ako, kailangan hindi awkward ang relasyon ng magtatay. Kailangan solid eh.
So, yan ang pinakamalalim na ano ko eh. Parang kailangan solid ng mga tatay na magkausap eh. Mhm. Yun, kaya medyo malalim talaga yung brand name na yan. Yun. Ako din kasi may anak akong batang maliit eh. Diba? Lalaki din. O kaya kailangan, pag nagkaanak yung anak ko, kailangan may lalaki, hindi pwedeng hindi. Paano niya ipapasa yan? Tama. Kumbaga, dapat lalaki pa rin. Oo bro, kailangan may Amo anak. pa rin ng lalaki. Para may ipasa niya yung negosyo. Pero ang Yun. galing kasi nakikita nila to as pabango lang, ganyan. Pero ganun pala kalalim. Yung vision, yung mission ng brand na to. Kasi without that, wala, hindi na ito magpapatuloy kung kitaan lang yung usapan. Hindi naman laging malakas ang negosyo, di ba? Yes. Yun ang di naintindihan ng iba pag nagnenegosyo. Kala nila, pag nagnegosyo sila, panalo lang lagi. Mhm. O kaya pag panalo na sila, lagi nang ganun. Hindi pa rin ganun eh. Pero, alam mo yun, pag alam mo yung mission mo, alam mo yung vision mo, magtutuloy-tuloy yung negosyo, magtutuloy yung brand mo. Kahit nahihirapan na yan. Kasi doon ka lang babalik. Bakit ko nga ba ginawa to? Kasi balang araw na naniniwala ako na yung father and son, pupuntahan ng mga magtatatay. Yan So, kailangan kong ipagpatuloy ito hanggang marating namin yung kahit anong hirap. Oo. Kumbaga, pag na-achieve namin yung revenue, ano na lang yung bonus na lang eh. Pero pag na-achieve namin yung ganong vision, yun ang fulfillment sa amin talaga ng team ko. Galing. Namin. Panagawa natin to. Ang gandang impact nito sa sa community ng Kasi pwede family. mag-bridge eh. Na kunyari, yung isang magtatay na hindi sila okay, pero aawit siya dun sa tatay niya na, Yes, bro. di ba? Aawit siya sa, pag gusto ko ng pabango or damit ng father and son. Mhm. Pagbanggit niya pa lang, alam na ng tatay na may gusto ipaiwatig yung anak sa Yes, bro. Oo. Parang ganun. Ganun yung someday na nakikita ko rin dito sa brand niya. Galing, bro. Yun yung community namin gustong buuin talaga. Kaya kumbaga long term, ang ganda ng nakikitang vision talaga dito. Mhm. Sa ngayon, ano naman ang mga challenges pang pinagdadaanan niyo dito ngayon sa Father Zone? Challenges namin ngayon is supplies, bro. Supplies. Kasi Gandang problema yan. hindi, supplies naman na product development kasi syempre kailangan mo kumausap na hindi nga ako makakausap ng English, napapakausap ako ng English eh. Nakakausap ako ng Pranses. Oo. Nakakausap ako ng Chinese. So nailalabas talaga yung mga baon mo. Natutulala na nga lang ako sa meeting minsan eh. Pero kailangan eh. Totoo. Kailangan eh. So yun yung mga challenges. Minsan makaka-meeting ka ng ganito, hindi mo pa madidil. Makakausap ka ng ganito na akala mo yun na. Pero kailangan mo pang kumausap pa pala ng iba. Yun. A lot of sacrifices. And Kaya yun ang isa sa mga challenges namin. Pangalawa, syempre funds din. The more na mataas yung demand, kailangan mong mapaikot na maigi yung funds eh. May papangangailangan ka rin sa family mo. Pero yun, as much as possible, maibalik nga namin lahat sa negosyo para mas mabilis yung growth. So doon pa rin talaga. Paikutin ng paikutin yung pondo. Para mas lumawak pa ang reach. And makapag-expand kayo ng other products din, syempre. Yes, bro. Since ang father and son, hindi lang naman iikot talaga sa pabango. And nakaka-excite yun na makita. Oh, bro. Later on na makapagdagdag kayo. Sana. This year, makapag-release kami ng merchandise. Yun. Yan talaga ang dream ko eh. Ganda nun. Gumana lang talaga to pare. Gumana lang talaga tong clothes talaga gusto ko eh. Gumana yung fragrance. Double down na tayo dyan. Galing, oo. Kumbaga, ito na. Tapos ngayon, pag nagdagdag ka, mas maganda yan. Kasi ngayon, mas happy ka dun sa ilalabas mo rin na, na bagong clothing line or kung anong merchandise yan. Maglalabas kami. Sana by November. Natapos Abangan ng lahat yan sigurado. By November. Pabango mo, father and son. Damit mo, father and son. Ang lupit nun. Oh bro, yan talaga ang dream ko. Ito malupit nyo, magterno yung magtatay. Yes. Diba, dalawa na target ko. Matindi nun, pag kami, yung nanay, mag-ama yung anak niya, regaluhan niya din yan. Oo, automatic. So yung nanay yung magre-regalo sa kanila. Tuwan-tuwa ang nanay dyan. Nako, pag Father's Day, sabog ang benta niya. Pero yun yun talaga eh. Yun yung Na-deliver yung mission eh. Dahan-dahan na. Nangyayari na yung mission, di ba? Nung una bro, isa-struggle namin yan. Kasi, may team ako eh. Kumbaga advice sa akin ng team ko, kailangan, ito yung gawin natin marketing. Pero ang hirap pang ipakabit eh. Ang hirap pang ipakita sa tao na ito yung vision mission nyo. Kasi kailangan mo muna magpa-revolve ng funds eh. Anong marketing ang gumagana? Tama. So dun muna. Nag-focus muna ako doon sa marketing na gumagana. Hindi muna yung mismong mission namin. Ang hirap eh. Tama yan. Kasi kung dito ako mag-focus, paano ako magpaparolyo? Paano bibilis yung benta ko?
So sabi ko sa team ko, gawin muna natin itong gumagana. Na Kasi marketing. pwedeng ma-distract kayo doon. Kahit yun yung mission agad, di ba? Kumbaga parang yun yung mission talagang gusto. Pero kung madi-distract, baka mag-collapse lahat pag hindi na natutukan tong tumatakbo ngayon, di ba? Oo. Sabi ko, focus muna dito, tapos unti-unti natin dalhin dyan. Galing. Unti-unti natin dalhin dyan. Darating tayo dyan, pero ngayon, kailangan muna natin mapalaki to ng unti-unti. So ito ang future ng Fathers and Son talaga. Yun talaga ang future niya. For the meantime, nag-start lang tayo dyan, pero malaki yung magagawang community Ang talaga. galing. Kumbaga, nagsisimula pa lang. Bro. Ito naman bro, bago tayo magtapos syempre, no. Sino naman yung ano naman yung mga mapapayo mo no sa mga tao na gusto rin magsimula ngayon ng negosyo, 'di ba? Na tingin nila katulad yung pabango, napakadami ng pabango eh. Ang daming nanonood sa atin ngayon na gusto mag-start ng negosyo pero natatakot kasi sila, no? Kumbaga natatakot sila dahil ang dami namang kaparehas ng idea nila. Ako advice ko talaga, bro, i-document nyo lang talaga. Walang sikreto eh. Dati, naghahanap din ako ng... Alam, sa totoo lang, nung nagtatrabaho ko dati sa company, nag-search pa ako dati how to be productive daily ng ilang oras lang nagtatrabaho. Wala akong makita. So, sorry. Wala akong makita. Sabi ko, walang ganyan. Ang advice ko, bro, sa mga nag-start magnegosyo, marami ako nakitang successful ngayon. Kuwari, gusto mo magtayo ng karinderya o kaya gusto mo magtayo ng isang clothing brand. Men, i-document mo na yung process. Kuwari, document mo paano ka natuto mag-pattern, paano ka magdo-drawing. Eventually, pag launch mo na yan, imposibleng hindi sold out yan. Nakuha mo na emotion ng tao eh. Nakuha nila yung story mo eh. Ang binibili na ngayon pre-story. Hindi na yung produkto lang. Oo. Imposibleng hindi walang bumili niya. Kuwari, mag-launch ka ng 50 pieces niyan. Nakita nila yung story mo. Paano mo dinocument yan? Pag-launch mo pa lang, bago pa lang yata i-launch yan, ubus na sa pre-orders yan eh. Grabe. Sa dami na nag-aabang ng story mo eh. Pero syempre, mas maganda, makapag-produce ka ng great story pa rin. Kahit pa paano. Ayun, napaghandaan mo. Kumbaga lang yun eh. Starter lang yung na yun. Yung istorya na yun eh. Diba? Ako yung suggestion ko sa kanila, lalo ko walang budget, kaya naman ng organic. Kaya namang mag-produce sa TikTok, kaya mag-produce sa Reels. Ang dami ko Maraming nakita. paraan eh. No? Oh bro, cellphone. Ako nga, ang dami ko biniling camera. Ang ginagamit ko pa rin ngayon ng pang-content, cellphone eh. 'Di ba? Kumbaga minsan nagiging komplikado na lang yung mga bagay. Pero kung tutusin, pwede kang magsimula sa basic talaga. Yes, totoo yan. Mag-upgrade ka na lang sooner or later pagkating kailangan na talaga. Ako, yun talaga advice ko bro, start on what you have. I-document mo lang lahat ng gusto mong gawin. Focus ka lang sa ginagawa mo, wag ka munang malito dun sa process na... Kung ano yung nasimulan mo, diretso muna. Wag mo madaliin. Isa sa mga nakita ko dyan, wag mo madaliin. Kasi ako din nung una, sabi ko, paano ba ako kikita ng million? Million talaga, syempre, sino bang ayaw? Oo naman. Sino bang ayaw? Pero sabi ko, mali itong mindset na to ah. Kailangan daanan natin yung yung process. Dahan-dahan. Dahan-dahan, hindi pwedeng yun agad, hindi agad pera. Alamin mo muna yung fundamentals, alamin mo muna yung dapat mong gawin, ayusin mo muna lahat ng foundation mo bago ka makarating doon. Tama yun. Oo, Ganda foundation nun. muna bro. Just syempre, isa sa final advice ko is find a mentor. Sino yung mentor man na pinapanood mo sa internet, yun ang sundan mo. Kung paano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, yun ang panoorin mo kung sino siya doon. Kung sino yung tao na yun, kung sino yung gusto mong maging, yun ang panoorin mo ng panoorin. Tama. 'Di ba? Hanggang hindi mo na namamalayan, dahan-dahan nang nagiging ganun ka na rin. Oh, 'di ba? Ganon. Yun ang isang nagiging nagiging Oo. daily kong ginagawa ngayon. Sino yung idol ko talaga ngayon na maging katulad ng pangarap ko? Siya yung ko, pinoportray ko. Saka, totoo yun. Find a mentor. Kung wala kang pambayad or wala kang kakilalang magbe-mentor sa'yo, gumawa ka ng paraan. May online na ngayon. Marami ka nang pwedeng pakinggang podcast. Yes. Marami ka nang pwedeng pakinggan ngayon na, alam mo yung motivational speaker, na hindi ka magbabayad. Libre pa nila binibigay ho ngayon sa online. Kung gusto mo talaga, may paraan para dyan. No, hindi pwedeng, wala naman akong kakilala eh. Wala akong pambayad eh para sa pag-attend sa mga ganito. Well, pag kumikita ka na, di tuloy-tuloy pa rin investment. Kasi ang knowledge talaga bro, hindi naman niya napuputol. Yes. Hanggang ngayon tayong mga nagdenegosyo, tuloy-tuloy pa rin tayo nag-aaral. Yes. Kahit kami po, nag-enroll pa rin kami sa mga courses. Kung saan, alam mo yun,
Unending talaga ang learning eh. And yung pag-gain ng knowledge, lalo sa pagnenegosyo. Mhm. Or sa ito, katulad ngayon, sa content creation or pagiging influencer din natin. Hindi na siya, hindi pwedeng alam mo na lahat eh. Mhm. Mhm. Hindi pwedeng alam mo na lahat. Kasi pag sinabi mong alam mo na lahat, dead end na yan. Tsaka isa sa mga napakinggan ko sa social media, isang pina-follow ko. Kailangan pala maging jack of all trades ka. Mhm. Ano ibig sabihin mo dyan? Kasi sinasabi ng iba, hindi ka pwede maging jack of all trades. Ako, na-realize ko, kailangan mo pala maging jack of all trades eh. Kasi, isipin mo, ikaw magmamarket sa umpisa, ikaw magpapak, ikaw gagawa ng mga package, ikaw gagawa ng mga design, ikaw mag-iisip ng konsepto, ikaw magpapak, ikaw magmamarket. Kailangan matutunan mo lahat yun, hindi pwedeng hindi. Paano mo i-delegate niya kung hindi mo inaral? Tama Diba? yan. Kahit hindi ka maging expert dyan, as much as possible, may alam ka para hindi ka maluloko ng mga tao mo. Ito naalala ko, nung nagsisimula rin kami ganyan. Ako rin nagbabalot, ako rin yung nag-ano. Ngayon, dumating sa time na meron na kaming tao. Nagbabalot siya, nagbabalot. Yun na lang yung trabaho niya. Pero kami noon, yung mga nagsisimula kami, lahat yung gagawin namin di ba? Lahat gagawin natin. Yes. Tayo magbabalot, tayo magpiprint ng waybill, tayo magle-layout. Oo. Di ba? Tayo magpo-post sa online. Lahat yan trabaho natin. Yung tao ko na yun, ang trabaho niya na lang magbalot. May CCTV kami. Narinig namin. Sabi niya, sila kaya yung magbalot dito. Pintig talaga yung ulo namin. Nung kasi sabi namin, bago mo kami sabihan niya, nagawa na namin yan ng paulit-ulit. Na hindi lang yan ang ginagawa. Na hindi lang yan yung ginagawa. Mhm. Kung magre-reklamo ka doon, hindi mo kami pwedeng utusan dahil papanisin ka namin dyan. Oo. Literal na papanisin ka namin dyan. Kami sabay-sabay ang ginagawa. Oo, di ba? So, totoo yun eh. Kumbaga, hindi pwedeng isa lang yung alam mong gagawin. Matututo ka talaga na gawin mo lahat yung mga bagay-bagay later on. Kasi pag hindi, sino gagawa para sa'yo niyan? Totoo. Hindi ka naman agad mayaman dyan. Hindi ka naman agad may pera dyan. Wala ka naman pang-hire agad dyan. Di ba? So, yun. Later on, dun mo na lang i-delegate yan. Yes. At napakasarap na nung kasi alam mo yung trabaho na ginagawa rin nila. Pag alam mo yung trabaho na ginagawa nila, hindi ka nila pwede paikutin. Hindi ka nila pwedeng lokohin. Yes. Dahil alam mo yun, yari sila. Tsaka pag ginawa nila yun. nandun din ang growth, bro. Tama. Alam mo na, realize ko, nandiyan din ang growth eh. Mhm. Agad di mo nadaanan yan, alam mo yun, parang may kulang eh. Totoo yan. Kailangan as much possible, kahit hindi ako yung expert dun, may idea ako dyan, hindi pwedeng hindi. Kahit hindi ako expert dyan, kailangan may idea ako dyan. Tama. Dapat kahit papaano alam mo. Kasi hindi pwedeng sasabihin mo na lang sa kanila na ito gawin mo tas ikaw mismo hindi mo alam. Yes. Diba? Yes. Yun yung lagi kong sinasabi. Kahit papaano alam mo. Hindi pwedeng totally wala kang alam. Kasi paano pag niloloko ka na pala? Lalo sa ganito, sa negosyo, napakadami pong tuso. Totoo yun, bro. Sobrang daming tuso. Lalo pag nagnenegosyo ka na iba't ibang tao na yung mga kaharap mo, nandyan yung buyer, nandyan yung supplier, lahat yan may kanya-kanyang paandar sa buhay. Yes. Kaya kailangan maging wise ka. Oo. Diba? Kailangan mo mag-ask ng knowledge din sa taas. And yung mga right people, importante yan sa pagnenegosyo natin. Yung mga tamang tao, ang hingi natin sa Diyos. Kasi ang daming pwedeng ipadalang tao, pero ang tanong, tamang tao ba yun? Yes, totoo yan. Diba? Lalo pag nag-hire ka na ng mga tao, diba? Naniniwala ba yung mga tao na yun sa vision mo, yung sa mission mo? Kasi kung hindi, taliwas din yun. Hindi rin sila yung tamang tao. Hindi porket magaling yun yung tamang tao. Saka mahirap talaga maging ang advice ko rin, isa sa mga pag naging owner kayo, kailangan patalinuhin nyo yung sarili nyo. Tama. Hindi pwedeng sakto ka lang. Kailangan malupit ka. Oo, kailangan, talaga. Yun nga yung na-realize ko kanina, yung nag-upload ako ng picture, sabi ko, iba-iba pala yung itsura ko sa online. Tataka yung iba minsan naging rapper ako. Sabi ko, I can wear different hats pala. Sabi kong ganun. Depende sa sitwasyon din. Ngayon ko lang na-realize na kaya ko palang gawin din yun. Pero sabi nga nila, hindi ka tama yun. Sabi mo nga, kailangan mo rin pala maging ganun. Kasi minsan hindi mo malalaman na okay ka pala dito. Yes. Pag di mo rin sinubukan. So doon mo lang siya malalaman pag ginawa mo na. Eventually, ma-figure out mo kung para saan ka eh. Yun, totoo yan. Itong podcast na to, di naman namin alam na magre-reach out na to ngayon ng daan-daang libong tao na makakapanood na kasi yung nagsisimula naman to, wala rin naman eh, di ba? So, yun nakakatuwa na tama yung sinabi mo doon. Kumbaga, yun nga, lahat ng bagay pwede mo namang gawin. At dadating yung tamang oras na may de-delegate mo naman na yan.
Pero sa simula, wala ka no choice. Wala ka talaga no choice dyan, di ba? Tsaka yun talaga, start lang talaga. Huwag na kayo masyado mag-overthink. Yun. Lumayo na yung usapan namin. No? Sabi lang namin paano magsisimula yun. Pero yun, tama yun. Huwag ka mag-overthink. Yun lang. Oo. Kasi pag nag-overthink ka, hindi ka makapagsimula. Yes. Marami akong nakakilala kasing ganyan eh. Sobrang sa nood tayo ng, alam mo yun, motivational hanggang wala na overload na yung utak mo, wala kang na-execute. Kasi parang yun na yung gusto mo agad mangyari din. Lumalayo. Anyway, bro, ayan, no. So, itong Father and Son, no, ngayon, saan mabibili itong mga platform? Ayan. Instagram, Facebook, Father and Son. Shopee, Lazada, TikTok, Father and Son din. And then meron kaming bagong launch ngayon, 1 week ago pa lang, fatherandsonph.com. Meron na kaming website. So, pwede rin sila mag-order dun. Yes, mas mura kami dun eh. Oy, nakita ko nga sa group eh. Mas mura dito. Free shipping mura pa ata yun. Mga Yes, yan. free shipping kami ngayon. So, alam nyo na. Doon na lang kayo order, mas mura-mura. Oo, yan. So, kung gusto nyo mas mapamura doon kayo. Pero kung gusto nyo, sanay kayo TikTok, Shopee, Lazada. Available din ng Father and Son doon. Yes. So, Yes, sir. ano ang dapat pang abangan nila dito ngayon sa Father and Son? This bare months, maglalabas kami ng 45 cents. Pina-finalize lang namin yung cents. Dami nun. So, abangan kayo ng matinding marketing materials na lalabas ngayon sa internet. May mga nagre-resell din ba nito? Curious For ako. now, wala pa bro. Wala Kasi na. So, personal use lang talaga. naubos kasi sa amin yung supply bro. Grabe. Oo, sa totoo lang, awa ng Diyos, naubos sa amin yung supply. And then, pinapatas ko pa yung value. Kailangan sa akin muna yan. Pero ang galing, no? Kumbaga, yung iba kasi nag-start distribution agad. So, sa inyo talaga, retail pa lang, sa inyo pa lang talaga mabibili. Medyo parang ginagawa ko rubberman method pa yan. Pero ang galing. Sobrang galing. Kumbaga, kayo, subukan nyo rin to. Sa mga nakakapanood nito, nakakapakinig, no? Kumbaga, hanapin nyo yan. Try nyo hanggang ngayon. Ayun, no? Amoy ko talaga siya. Kasi nababasa ko sa group, umaabot nga daw ng 24 hours pa ata, parang ganun. Sa damit, bro. Sa damit. Sa damit, Yes, umaabot ng ganung katagal. Yes. So, ako, yun yung mga hinahanap kong pabango. Oo, bro. Kasi gusto ko yung maamoy ko pa rin siya kahit gumalaw lang ako, lumakad ako. Maamoy ko pa yung pabango. Yan yung talaga yung naging selling point namin. Kaya, yun yung motto ko nun. Di baling mahal, basta Quality malupit. talaga. Basta malupit. Oh. Kumbaga hindi pagsisisihan ng bibili Yes, talaga. sir. Yes, sir. Yun ang galing ng Father. Yes, sir. So yun bro, maraming salamat. Teka, bagong lahat, baka may bago ka palang may mga gusto ko pang batiin. Ayan. Follow nyo lang ako sa TikTok, Sherwin Villoso. Yan. Sa Facebook din, Sherwin Villoso. Batiin yung mga kapwa e-commerce na lang natin. Yan, Tsaka, yung mga e-com tropa sa e-com pips. Ayan. Yan. Family, meron ka bang Family yan. Wife ko, tsaka kids. Mother ko. So yun, Ayun, napakalupit ng shoutout, tsaka mga friends ko. Sa team ko, yan, sa team ko. Solid ng team ko bro, grabe. Wala akong masabi dyan sa team ko. Galing, no? So ngayon, hindi ka na one man. May team ka na ngayon. Yes bro, solid. Galing, Kaya ang lupit. nakakatuwa. Talagang expansion na ngayon si Father and Son. Yung dinidream mong mga posting dati, man, para ka nang nagagawa mo para mga Dior. Meron ka rin bang meron ka ba, tawag dito? Dream board, may ganun ka rin ba? Wala pa, nasa dream utak ko pa lang pre. Pero lupit yan, no? Kumbaga, lahat ng nasa utak mo, ito lang ngayon, dahan-dahan. Gagawin ko yan tol, gagawin ko yan. Yan, Gagawin ko nakakatawa Tapos makita andun- yan. Mhm. Anyway, yun. Maraming salamat, bro. Yes, bro. Ang Salamat dami din. naming natutunan sa usapan din na to. At syempre, natutuwa ako kasi ngayon lang ako nakapag-guest ng isang Yes. honor ng pabango na sobrang bango talaga. Yung talagang hindi mo makakalimutan yung amoy. Yes, sir. One of the best. Yan, ang Father and Son. Subukan yun lahat. Yes, sir. And maraming salamat sa time and pinaunlakan mo kami dito sa TWPS. At yun lang. Maraming salamat, bro. Salamat brother, salamat Papa Sundot. Subscribe niyo Sir Papa Sundot, nalulupit ng mga contents. Ayan. Maraming salamat mga kasundot sa panonood sa ating episode na to. Naway marami kayong natutunan. At ayun, katulad nga ng sabi ko, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. No? Click nyo na yung bell button dyan. At syempre sa Spotify, no, available na rin ang ating mga podcast. At syempre sa TikTok, follow nyo na rin Papasundot TV. Nandyan na rin tayo. So yung mga gustong makakita ng mga bilisan ng mga video lang na ilang segundo lang, para yung mga hindi na kayo manood ng 1 oras or makinig, pwede kayo sa TikTok, pumasyal kayo dyan sa ating Facebook, Talk with Papa Sundot, ang ating bagong Facebook page dahil dyan na tayo mag-upload ngayon ng mga ating shorts. No? So yun, maraming salamat ulit. Mabuhay kayong lahat. God bless everyone.